Okay, good morning partners. Andito po tayo ngayon sa Q&A. So, meron po nagtanong from Oman. May tanong po siya, bakit food supplement ang napili ng InGlobal? So, ito po yung sagot namin simply because dahil po tayo ngayon ay nasa wellness revolution. So, tayo po ay nasa ang wellness revolution right now ay trillion industry na. Okay? Bakit po? Kasi merong mga baby boomers. So, mga baby boomer, sino po yung mga baby boomers? Sila po yung mga naging multi-millionaire before, na right now, nagfo-focus po sila ngayon na humaba ang buhay nila, mas mapahaba ang buhay nila, at mas maging healthy. So, kaya ngayon, nagbo-boom is yung mga healthy products. Okay? Mas maraming focus ngayon sa health. Ultimo junk food, may vitamins. Ultimo chichirya, may vitamins. Soft drinks, diba? Nagkaroon ng Diet Coke, ngayon Coke Zero, diba? Ultimo toyo. Diba, toyo, may vitamins, diba? Actually, ang daming products na maraming yung nagkakaroon ng related sa health, diba? Kulang na lang, cellphone mo, mayroong vitamins, diba? So, ganun ngayon, ka-evolve ang mga tao kasi nga, focus ngayon sila sa health. Kasi kung ang technology, nagiging high-tech, ang sakit din, nagiging high-tech. Dati wala namang SARS, ngayon nagka-SARS, nagka-AIDS, yun, etc. So, ang tao ngayon, syempre, conscious sila sa health nila. Kaya, mas maganda ang food supplement. Di ba? Mas mabilis mabenta. Diba? Bakit food supplement? Consumable siya. Everyday siya nako-consume. Mas mabilis mabenta. Mas araw-araw siya nako-consume. Kaya mas mabilis ang product reorder. Di ba? Kaya ang business natin tatagal. Kasi ang dami, hindi matitigil ang product reorder. So, yun po. Kaya, supplement ang napili ng InGlobal. And number 2 question, meron ba madaling paraan o mas effective na paraan para gawin ang networking? Anong sagot nyo dyan, mga partner Kane and Eric? So, sa buhay naman natin, wala namang madali kung basta kailangan mo lang paghirapan kung yung gusto mo. Kasi, gumawa ka nga ng masama, mahirap eh. Tama. Umakyat ka ng bahay dyan, mahirap. Kaya, paano pa dito sa business natin? Dito yayaman ka. Siyempre, kung yayaman ka dito, mas paghihirapan mo to. Kasi, yun naman yung kailangan malaman mo kung ano yung gusto mo talaga. Yes, tama ka dyan. Diba? So, tama, magnakaw nga, mahirap eh, no? Paano pa akong yumaman? Diba? Wala namang madaling bagay eh. Diba? Lahat naman ng bagay, kailangan natin paghirapan. Thank you, mga partners. So, ganun. Siguro merong way para mas bumilis. So, sa technique, ano ba yung mga technique niyan? Actually, skills eh. Kung gusto mong bumilis, kailangan focus ka, ma-develop mo yung skills mo ng gusto. Bibilis yung ginagawa mo para kung focus ka sa skills mo, pagagalingin mo yung sarili mo, diba? Sa prospecting, sa invitation, sa OPP, sa OPP kasi simple lang naman, pareho lang naman tayo ng OPP eh. Diba? Sa closing, sa pag-welcome. So, more na activity rate talaga. Kung gusto mo mabilis, kailangan taasan mo yung activity rate, di ba? Again, kung gusto mong wala namang shortcut talaga eh. There is no shortcut to success. Sabi nga, there is no escalator to success. You have to take the stairs, di ba? So, ganun, walang madali. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Kung sa labas nga, di ba, hindi naman tayo mayaman, pero nahihirapan tayo. How much more dito sa InGlobal, okay lang mahirapan, pero dito payaman ka naman. Yes. Diba? So, third question, ano pa ba? Ito yung third question, yung kaninang tanong from Aman and Dubai. Ito naman yung pangatlong tanong. Kailan at paano ko i-open up sa prospect ko ang MLM business? Okay, ako po ang ginagawa ko, pagka PM ko sa prospect ko, business agad. So, ganun ako kabilis kasi gusto ko mabilis. So, gusto mo naman, kung kaibigan mo siya, pwede mong gamitan ng script. Pwede mong sabihin, friend me, na-discover ako. So, actually, marami pong tayong training eh. Actually, sa training room natin, sa mga uplines na training, meron po kami mga script na binabagsak dyan. Pwede ka rin mag-form. Diba? Pwede mo rin kausapin yung friend mo. Kung di mo pa alam mo yung form, ating ka ng NDO para malaman mo yung form. So, pwede ka makipag-usap muna. Kaibiganin mo muna siya. Then, kailan mo open up yung business? Siyempre, wag mo na masyadong patagalin yung usapan. Pag sa tingin mo, siyempre, tatanungin mo anong pinagkakabalahan mo dyan. Siyempre, ikaw tatanungin ka. Diba? Tanungin mo, friend, kamusta ang pinagkakabalahan mo dyan? Kachat mo siya.
eto, ganito, OFW o ganyan. Ikaw, ano pinagkakaulan mo? Siyempre, sasabihin mo, ako, OFW rin ako, from Dubai ako, pero meron akong part-time business using Facebook. Siyempre, magtatanong yon. Magtatanong yung prospect mo. Pag tinanong ka na, ano yan? So, doon mo na i-open yung business. Diba? So, ganun lang kasimple yan. So, ganun lang po kasimple pag-open up. So, I hope nasagot ko po na maayos yung mga tanong nyo. And, yun lang po. Happy at your service. Power.